Kumusta, Boss Fu? Ito ang impormasyon ng jewelry designer. Ipapadala ko sa email mo ang kanilang mga gawa mamaya. Lanan. Tumawag lang si Ginoong Fu. Pupunta ka sa Paul's Restaurant ngayong gabi, alas negatibo 8, para makipagkilala. Aalis muna ako. Nakaunli na ang manlalaro. Nakarga na ang prinsesa ng karukhaan, pinalambing na plano. Maligayang pagdating sa mundo ni Gazhao-Zhao. Ngunit nawala ang pagmamahal ng kanyang ama at kapatid dahil sa isang salita ng masamang pambansang tagapayo. Sabi ng hula, ang babaeng ito ay isang malas na bituin na bumaba sa lupa. Kung palagi siyang kasama, hindi lamang apektado ang kapalaran ng bansa. Maapektuhan pa ang kaligtasan ng emperador, hindi ba? Kalakalang walang katotohanan. Paano magiging malas na bituin si Zhao Zhao? Pambansang tagapayo. Mga tauhan. Dalhin si Guzhao-Zhao sa labas ng palasyo para alagaan. Walang pahintulot mula sa akin. Huwag papasukin sa palasyo. Emperador, huwag, huwag. Zhao Zhao. Emperador. Zhao Zhao. Ang kasalukuyang buhay na halaga ni Gazhao-Zhao ay 10% bilang baguhan na manlalaro. Maari kang pumili na ayusin ang bahay, magpakain o magdagdag ng damit. Nakakainip. Iligtas mo ako. Ginaw at gutom, baka hindi ko talaga malampasan. Ang taglamig na ito. Zhao Zhao, ipinakiusap ko noon sa pambansang abot. Nabasbasan ang kwintas na ito sa hinaharap. Kapag wala na ang iyong ina, may mga Diyos na magbabantay sa iyo para sa akin. Ipanalangin ninyo ako, mga Diyos. Ina, kahit ang ama ko ay hindi ako gusto. Paano ako mapoprotektahan ng mga Diyos? Matagumpay na pagpapakain. Hala. Talaga bang may mga Diyos? Maraming salamat sa biyaya ng mga Diyos pagkatapos ni Zhao Zhao. Tiyak na mag-aalay ng maayos sa mga Diyos. Alaynan. Masarap. Ganoon ba kasarap? Ano pa ang gusto mong kainin? Sino ang nagsasalita? Diyos kaya ito? Ang ganda na ng graphics ng mga laro ngayon. Gusto ko pa ng braised pork. A treasure duck, scrambled eggs with tomato. Ay, huwag na, masyadong matakaw. Diyos, busog na ako. Wow, paborito ko lahat ito. Salamat, Diyos. Dahan-dahan lang sa pagkain, baka ka mabulunan. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng ganito kabusog. Nakasuot ka ng ganoon kaunti sa ganitong lamig. Wow, ang ganda ng damit. Ito ba ay galing sa Diyos?
Malamig, isuot mo na. Kaya ako makita ng Diyos. Hindi ganoon ang Diyos. Laro lang naman ito, di ba? Maganda ba ang Diyos? Maganda siya. Noong buhay pa si Inang Reyna, pinapadalhan niya ako ng mga damit paminsan-minsan. Pero nang mawala siya, wala nang nag-alaga sa akin. Ito ang pinakamasaya kong araw. Salamat sa iyo, Diyos. Para kang kuting kapag tulog. Binabati kita, manlalaro. Si Cao Cao ay magiging unang prinsesa ng Red Liang. O mamamatay ng walang-wala, nasa iyo ang lahat. Buwisit na bata, palagi kang nakasimangot tuwing ipinapakilala kita. Natatakot na ang mga babae sa iyo. Wala talaga akong interes. Mingzi, Ano? abala sa trabaho si Nanshu. Kung sakaling hindi kanya pansinin, huwag kang magalit. Lolo, naiintindihan ko si Nanshu. Si Nanshu ang nag-isang dahilan kung bakit naging numero unong korporasyon sa mundo ang Fu Group. Kahit hindi ko siya matulungan sa trabaho, sa buhay naman. Susuportahan ko siya ng buong puso. Mabuti, mabuti. Buwisit na bata, magsalita ka naman. Wala akong balak mag-boyfriend ngayon, huwag ninyo akong. Sayangin ng oras. Ikaw, Fu Nanshu, gutom na ako. Fu Nanshu, gutom na ako. Ina, talaga bang may Diyos? Binigyan niya ako ng pagkain at damit at inayos pa ang mga bintana at pinto ko. Diyos, nandito ka ba? Fu Nanshu, ito ba ang pangalan ng Diyos? Fu Nanshu. Kailan pa may ganitong laro sa phone ko? punyeta. Sino yung lalaking yon kanina? Ay. Pusa ko yon, alaga ko. Gutom siya. Uwi ako para pakainin siya. Aalis na ako. Hoy, May CE tong lalaking to. Paano siya nag-alaga ng pusa? wala ba ang Diyos? Maraming nagdadasal sa kanya araw-araw. Abala siguro siya sa pagtulong sa iba. O baka naman ayaw lang niya sa akin. Kasalanan ko to, naging masyadong ganit kahapon. Humingi ako ng napakaraming bagay sa Diyos, siguradong akala niya. Gahaman ako.
Narito ako. Hindi ka galit sa akin. Bakit ako magagalit? Hindi ba't gutom ka? Anong gusto mong kainin ngayon? Sa boses ng Diyos, parang hindi talaga siya galit. Ngayon, kahit bulok na pagkain sa likod bahay, ayaw na nila ibigay sa akin. Kailangan kong umasa sa biyaya ng Diyos. Sa susunod, huwag na huwag. Akong magiging ganid. Lugaw. Hindi nila kayang alagaan kang mabuti. Mula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Hoy, tama na, tama na. Lugaw lang talaga ang gusto ko. Medyo masyadong magastos tong iba. Ang karakter sa laro, nagtitipid para sakin. Huwag kang magtipid para sakin. Marami akong pera. Mayaman pala ang Diyos. Ay, salamat Diyos. Hindi na ako mahihiya. Masarap ba talaga yan? Lid said, ang sarap ng dongpo pork na to. Diyos, subukan mo to kapag may pagkakataon. Siege. Funanshu, mas gusto pa niyang kumain kasama ng streamer kaysa sa kin. Anong kinakatakot? Influencer lang yan. Paano niya ako mapepeligro? Amy. Binabati kita, malalaro. Malalim na koneksyon na ang nabuo kay Gus House How. Kasalukuyang A ni Gus House How ay 50%. Bakit napakababa ng happiness level? Mula pagsilang, kinamuhian na si Gus House How ng marami. Pagkamatay ng inang si Shenking, wala nang nagtanggol sa kanya. Walang pagmamahal. Ang pagmamahal sa tao ay parang pag-alaga ng bulaklak. Maaring pataasin ng malalaro ang kalagayan ng pamumuhay ni Gus House How para tumaas ang happiness level. Hayaan ang gusawsaw na mabuhay sa isang deluxe. Laging may sariwang prutas sa mesa, bawat pagkain. Ay ayon sa kanyang kagustuhan ang inihahain. Dagdag pa, maghanda ng ilang set ng damit palasyo. Sa larong ito, tinalo mo ang 79.7% ng mga user. Magiging pinakamabilis kang umangat na karakter. Ipagpatuloy mo, mas maraming benepisyo ang ma-unlock. Alam kong laro lang ito, pero bakit? Ako nagpupumilit na magpasaya sa karakter ng laro. Nangangarap lang siguro ako. Totoo pala lahat. Ito'y tiyak na regalo ng Diyos. Salamat, Diyos. Pero paano ko siya mababayaran? Tinuruan ako ni nanay ng pagpipinta. Bigyan ko na lang siya ng sining. Hindi ko alam kung magugustuhan ba ng Diyos. Salamat sa pag-aalaga, Diyos. Ngayon, wala akong maibabayad na anuman sa usaw. Tanggapin mo sana ang simpleng alay kong ito. Hindi may padala? Ay, tinanggap ng Diyos. Ang ganda.
Bigyan kita ng 1 buwan para humanap ng taga-disenyo. Nasaan siya? Boss Fu, gusto mo ng bagong taga-disenyo ng alahas na sino, pero wala ni isa ang umabot sa iyong pamantayan. Gusto ko ng resulta, hindi ng mga dahilan mo. Boss Fu, itong larawan. Hindi ba ito ang gusto mong estilo? Guzhao. Ang may-ari ng lawang ito ay si Gus Hao. Kakaiba ang estilo ng pagpipinta ni Gus Hao. Perpekto siya bilang punong taga-disenyo ng Fu. Kausapin ko kaya siya? Lumabas ka muna. Ah, Sage, asikasuhin ko muna ito. Guzhao. Karakter lang siya sa laro. Paano siya naging totoo? Maliban na lang kung trap itong larong ito. Nakakainip. Sagipin mo ako, Diyos. Congratulations, player. Magiging unang prinsesa ng Liang Says House Hao. O mamamatay ng dukha, nasa iyo ang desisyon. Alam kong laro lang ito, pero bakit? Ako nagpupumilit na magpasaya sa karakter ng laro. Ilang laro na to? Marami na akong oras ang ginugol. Kung panloloko ito, sino ang gumawa kay Guzhao? Dahil sa malaking halaga ng ginastos ng manlalaro, mag-upgrade ang sistema. Makakasalamuha ka ni Gus Hao. Sa ganap na ika-negatibo siyam ng gabi. Makakasalamuha. Nakakatawa. Hello, IG department ba ito? Nahack ang computer ko. Kailangan kong mag-uninstall ng software. Sa wakas, natapos ko na. Sana matanggap ng Diyos ang sulat ko. Guzhao, lumabas ka, ikaw na pasaway. Aray, bitawan mo ako. Tulad nga ng nanay mo, mukha kang babaeng haliparot. Nakatira sa kusina pero ang puti at taba mo. Prinsesa, kayo ba ang nagpapakain sa kanya ng masarap? Layuan nga namin siya kung pwede, imposibleng. Pakainin siya ng maayos araw-araw. Binibigyan lang namin siya ng panis na pagkain. Saan galing ang damit mo? Gamit lang to ng nasa palasyo. Baka naman. May itinatago ka diyan. Malas kung makita niya ang bagong ayos ng kusina. Prinsesa, lumayo ka sa tirahan ng pasaway na yan. Baka mahawa ka ng malas. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkasakit ang tatay ko. Walang tigil ang nanay ko sa pagdarasal para sa kanya. 2 araw nang hindi natutulog. May sakit ang tatay ko. Kung hindi noon si Shenking ang nagmakaawa para sa'yo, patay ka na sana. Ikulong siya. Pag namatay siya, gagaling ang tatay ko. Guksinlan, hindi mo ako pwedeng galawin. May immunity token ako mula sa nanay ko. Ang nanay ko ngayon ang Rina, ang nanay mo. Lupa na lang, papapatayin kita. Dapat kang mamatay, dalhin siya. Opo, alis. Simula nang ipanganak ako, itinuring na akong pasaway. Bukod sa nanay ko, lahat ayaw sa akin. 2 taon nang patay ang nanay ko, ako na lang. Ang mag-isa. Malamig ang taglamig ngayon. Sabi ng yaya, hindi ko ito malalampasan.
Akala ko rin muntik na akong mamatay noon. Pero swerte, may nahabag na Diyos. Bakit ang baba ng happiness level? Simula pa lang, kinamumuhian na si Gus Hao. Pagkamatay ng inang si Shenting, wala nang nagtanggol sa kanya. Walang pagmamahal. Pwedeng pabutihin ng manlalaro ang kalagayan ni Gus Hao. Guzhao. Ang masamang tala na sumira sa daliang, ang mapapalang tala na nagdulot ng kapahamakan sa amin. Patayin siya. Prinsesa, mayroon siyang exemption token mula sa kamatayan. Para sa pag-ingat, bigyan natin siya ng huling hininga. Kung siya'y mamatay sa sakit sa loob ng kulungan, hindi na yon ang ating problema. Tama. Nakakahiya rin ang pagpatay sa kanya. Hayaan na lang siya rito. Mamatay sa kanyang sariling paraan. Sang-ayon. Diyos, mamamatay na ba ako? Nalulungkot ako para sa buhay ng isang karakter sa laro. Pansinin ng manlalaro, magsisimula na ang buong karanasan. Maghanda. Ano ang ibig sabihin nito? Ubo. Sino ka? Bakit ka nandito? Bastos. Ako ang prinsesa ng Daliang. Lumabas ka. Guzhao. Talagang napunta ka sa aking mundo. Ang tinig na ito. Ikaw ang Diyos. Bakit hindi ko mahawakan ang Diyos? Maaaring patay na ako. Diyos, dalhin mo ako. Dalhin mo ako kay Inang Reyna. Wala nang nagmamahal sa akin dito. Ang totoo ng larong ito. Larawan at liham. Biglang lumitaw sa aking silid. Parehong totoo. Siguro. Totoo rin si Guzhao. Nasa magkaibang panahon lang tayo. Ikinonekta tayo ng laro. Kaya't nakilala ko siya. Diyos, dinala mo ba ako? Zhao. Ano ang nangyari sa mga sugat mo? May sakit si tatay. Sinasabi nila ako ang may kasalanan. Sinasabi nilang ako ang masamang tala. Ngunit kung talagang masamang tala ako, paano ako? Nakatagpo ng swerte sa iyo, Diyos. Hindi ka masamang tala. Nagsisinungaling sila. Ang sakit. Diyos. Malapit na ba talaga akong mamatay? Huwag magsalita ng ganyan. Hindi kita pababayaan. Bibili ako ng gamot para gamutin ka. Babala, ang mother system ay nasa panganib. Magkakagulo ang data at hindi na magagamit ng maayos. Itigil agad ang pag-uninstall. Maliban kay Inang Reyna. Tanging ang Diyos ang mabait sa akin ng ganoon. Nagbibigay ng masarap na pagkain, magandang damit. Pinapagawa pa ang mga pinto at bintana. Diyos, kung mamatay ako, makikita pa ba kita ulit? Zhao. Computer. Ina-uninstall nila ang laro. Diyos, inaantok na ako. Huwag kang matulog, Zhao. Malapit na ako. Naniniwala ako sa iyo, Diyos. Huwag kang matulog.
Hindi pa ako nakakita ng ganitong sistema. Sino kaya ang gumawa nito? Ang lakas ng firewall. Hindi talaga kami makapasok. Computer ito ni Boss Fu. Kailangang maayos ito. Kung hindi, malaking problema tayo. Ako na. Hindi ako naniniwala, ang dami natin, ni hindi ma-uninstall ang isang laro. Boss Fu, hindi ba gusto niyong i-uninstall itong laro? Huwag nang hayaang galawin itong computer ng sinuman. Lalo na itong larong ito. Opo. Lumabas muna kayo. Maghanda ng gamot. Kahit magkano, kaya kong ibayad. Nakatanggap ng gantimpala mula sa sistema. Pinapayagan ang pisikal na pakikipag-ugnayan kay Usaw-Saw. Limitado sa 3 minuto. Maging handa, manlalaro. Zao zao. Diyos! Alam kong darating ka, hindi ka nagsisinungaling. Nahahawakan na kita. Masakit ba? Hindi. Babala sa manlalaro, babalik ka na sa totoong mundo. Halika. Zao. Gagawan ko ng paraan para mailigtas ka. Diyos! Aalis ka na ba? Magiging katulad ka ba ni Inang Reyna? Na hindi na kita makikita ulit. Hindi ako minamahal ng aking ama, kinakayamutan ako ng aking kuya, inaapi ako ng aking ate. Pakiusap, isama mo na rin ako, pwede ba? Palagi akong nasa tabi mo. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan para mailabas ka. Countdown, 10, 9. Kahit wala ako rito, tandaan mo. Palagi akong nasa tabi mo. 3, 2. Diyos! Guzhaozhao, kanino ka nakikipag-usap? Sumpa talaga ang sumpa, nakakapinsala ng 1,000 taon. Gihabi ang mga sugat mo, pero hindi ka namatay. Iemi. Pero gusto kong makita kung paano mo maiiwasan ang pagsasakripisyo sa langit. Pagsasakripisyo sa langit, ano ibig sabihin? Tulad mong puno ng kasalanan, ang tanging paraan ay isakripisyo ka sa langit para malinis ang kasamaang dala mo sa dakilang liyang. Hindi, wala kang karapatang gawin iyon. Mayroon akong golden pardon, hindi papayag ang aking ama. Guzhaozhao, masyado kang naive. Pumayag na ang aking ama. Sino ang magmamalasakit sa buhay ng isang sumpa tulad mo? Ano? Dahil sa iyo, nagkasakit ang aking ama. Dahil sa iyo, hindi mapayapa ang hangganan ng dakilang liyang, ang pagsasakripisyo sa iyo sa langit. Ang tanging halaga mo sa buhay na ito. Hindi totoo, wala akong kinalaman dyan. Dalhin siya sa altar para isakripisyo. Magsisimula na ang seremonya ng pagsasakripisyo sa langit. Opo. Tara na. Aray.
Zhao Zhao. Kailan ako makakapag-login ulit? Paumanhin sa abala sa iyong gaming experience. Inaasahang magiging normal ang sistema pagkatapos ng kalahating oras. Nilagyan ko na ng gamot si Zhao Zhao. Mukhang okay naman siya, pero bakit ako nag-aalala? Mahal na hari, mahal na Rina, oas na, maari nang magsimula. Simulan na. Ama, bakit mas naniniwala ka sa isang manggagaway kaysa iligtas ang buhay ko? Anak mo rin ako. Ang kapal ng mukha mo, hinamak mo ang pambansang alagad. Ang sumpa na nagdudulot ng kapahamakan, ayon sa hula, naawa ang mahal na hari kaya nabubuhay ka hanggang ngayon, imbes na magpasalamat, nang away ka pa. Nabubuhay ako hanggang ngayon. Dahil sa aking ina na nag-alay ng buhay para sa akin, 2 taon na ang nakalipas. Inang Reyna, habang nakikipag-aksyonan sa pangangaso ng taglagas kasama ang emperador, may nakatagpo kaming mga mandurumog. Siya lang ang nagtanggol laban sa mga palasong lumilipad. Nakalulungkot. Hindi siya gumaling at namatay. Nag-aalala sa akin ang inang Reyna. Bago siya mamatay, nagmakaawa siya sa emperador. Nabigyan ako ng isang golden pardon na medalya upang maprotektahan ako at mabuhay ng payapa sa buong buhay ko. Sa mga nakaraang taon, ako'y naging maingat. Nagtatago sa isang sira-sirang kubo na tinatabla ng hangin mula sa lahat ng panig. Hindi busog sa pagkain. At hindi mainit ang suot. Ngunit kahit na ganito, gusto pa rin ninyong kunin ang buhay ko. Gu Zhao Zhao, huwag mong gamitin ang unang Rina bilang panangga. Ikaw ay isang malas. Hindi ka dapat nabubuhay sa mundong ito. Ang emperador ay matagal ng masakit at hindi gumagaling. Ang hangganan ng dalyang ay hindi mapayapa. Lahat ito ay dahil sa iyong malas, ang iyong kamalasan, ang nakakaapekto sa kapalaran ng dalyang. Emperador, tama si Xinlan. Ang seremonya ng pagsasakripisyo ngayon ay para sa dalyang. Para sa bawat mamamayan ng dalyang. Bilang anak ng dalyang, si Zhao Zhao ay dapat magsakripisyo para sa dalyang. Ngunit ako, ang emperador, ay talagang nangako. Nahayaan si Zhao Zhao na mamuhay sa labas ng palasyo sa natitira niyang buhay. Ang Reynang Shen ay mabuti at marangal kung alam niya na ang seremonya ng pagsasakripisyo ngayon ay para sa emperador, para sa dalyang. Tiyak na ayon din siya. Emperador, hanggat nabubuhay si Prinsesa Zhao Zhao, babawas ang kapalaran ng dalyang, tanging sa pamamagitan ng pagsasakripisyo niya. Magiging walang hanggan ang dalyang. Tama nga. Ang mga anak ng emperador, paano matatakot sa kamatayan? Simulan na ang seremonya ng pagsasakripisyo. Gu Zhao Zhao, ang dalyang ay may karapatan lamang sa isang prinsesa at ang taong iyon ay dapat ako lamang. Mga Diyos, huminto kayo. Ako ay pinoprotektahan ng mga Diyos kung kayo ay maglakas loob na saktan ako. Hindi ba kayo natatakot na magalit ang mga Diyos? Mga Diyos? Anong mga Diyos? Gu Zhao Zhao, sa palagay ko ay nawawala ka na sa sarili mo. Ang emperador ay anak ng langit. Kahit na may mga Diyos na nagpoprotekta, sila ay magpoprotekta lamang sa emperador at hindi sa iyong malas. Hari, parang may masamang espiritu ang pumasok sa katawan ni Prinsesa Zhao Zhao. Kailangan nating magsagawa ng seremonya agad. Kung hindi, tayong lahat ay magdurusa. Simulan na natin. Mamatay ka na, Gu Zhao Zhao. Wala nang makakapagligtas sa iyo. Diyos! Naibalik na sa normal ang datos. Naglo-load ang laro. Zhao Zhao. Pigilan mo. Nasaan ang game manager? Narito ako.
Base sa halaga ng tupok ng manlalaro, mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas, ang mga antas ay Gusto ko ang pinakamataas at pinaka-epektibo. ihanda ito sa iyo ang Leslie. Diyos, baka hindi na kita makita muli, Zhao Zhao. Sana ay maayos ang lahat sa iyo. Sa wakas, inalis na ng langit ang malas na bituin na sumisira sa dakong liyang. Mula ngayon, ang kapalaran ng dakong liyang ay lalong lalakas. Zhao Zhao, Diyos, mga guwardiya, protektahan ang hari. Ano ba yung kayamanang yan? Ang bilis tumakbo ng sasakyan. Balot pa ng bakal ang katawan, at umiilaw pa. Parang yung bakal na kabayong lumilipad sa mga dula. Kanina lang, sinabi ni Prinsesa Zhao Zhao na may kalinga siya ng Diyos. Baka itong halimaw na bakal. Ang sinasakyan ng Diyos at siya ang Diyos. Mga walang modo, hindi niyo pwedeng sirain ang seremonya ng kag-alay. Huwag mong isipin na pagkatapos gumawa ng bakal na to, magpapanggap ka na ng multo. ayokong mag-aksaya ng salita sa'yo. Tumahimik ka. Ang kapal ng mukha mo, alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Mga guwardiya, dakpin siya. Diyos, Sino ang maglalakas loob? Huwag kang mag-alala, Zhao Zhao. Papatayin ko muna ang apoy. Ano ba yung hawak-hawak niya sa kamay? nagkapanggap lang yan. Sa harap mismo ng mga mata ko, magliligtas ng tao. Panaginip lang yan. Humph, talaga namang nagpapakunwari lang ang batang yan. Namatay ang apoy. Iwinasiwas lang ang kamay, bumagsak ang malakas na nyebe. Paano ito nangyari? Baka siya ang Diyos. Umalis kayo dyan. Diyos, Zhao Zhao, huwag kang matakot, nandito ako. Hindi kita hahayaang masaktan. Umalis ka. Nyebi, tunay na nyebi. Nakakontrol siya ng hangin at nyebi? Bukod sa Diyos, sino pa ang may ganitong kapangyarihan? kung siya ay Diyos, ang Prinsesa Zhao Zhao, ay tiyak na ang napiling Diyosa ng Diyos. Patawarin mo kami, Diyos, kami mangmang at nakasakit sa Diyosa. Baka siya nga ay Diyos? Huwag kang matakot, nandito ako, walang makakasakit sa'yo. Saan galing ang damit mo? Ang material na ito ay para lamang sa mga nasa palasyo. May itinatago ka ba? Ama, hindi totoo ang sinasabi niya. Kung hindi siya Diyos, paano ipapaliwanag ang kumikinang na bakal na halimaw? Ang hangin, nyebi, at ulan? Ang kumikinang na bakal ay panlilinlang lamang. Ang ulan at nyebi sa taglamig ay normal lamang. Ama, noong isang araw ay lumabas ako ng palasyo at nakita ko si Gu Zhao na nakasuot ng ginto at pilak. May tumutulong sa kanya at ang lalaking ito. Ang lihim niyang lalaki sa likod bahay. Si Gu Zhao ay walang hiya. Dapat silang dalawa ay mamatay. Tumigil ka. Nilalapastangan mo ang Diyos. Pambansang alagad, ano ang pinagmulan niya? Hindi mo ba nakikita ang anumang kahina-hinala? Emperador, tama ang prinsesa, siya ay nagpapangga. Kukunin ko siya ngayon. Ilang taon akong nagsanay. Hindi pa ako nakakita ng Diyos. Nagpapanggap ka sa harap ko? Itingnan ko kung tao ka o multo.
Umatras ka. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Kung siya ay tunay na Diyos, hindi ba sinisira mo ang sarili mo? Marunong sa mahika at paghuhula ang pambansang alagad. Nagpapanggap lang ito. Hindi ba kayo Diyos? Bakit kayo natatakot sa aking patalin? Hindi makakatakas ang isa sa inyong dalawa. Mamamatay kayo rito. Umatras ka. Zhao Zhao, huwag mag-alala ngayong araw. Ay hindi ko siya palalampasin. Kayabangan. Pambansang alagad, bakit ka nag-aatubili? Diyos, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Diyos, aray. Ano? Nakokontrol niya ang pambansang alagad? Nagkamali ako. Isang impostor ako. Nandaya ako. Hindi ko dapat pinaratangan ang prinsesa Zhao Zhao bilang masamang tala. Diyos, hindi ako malas. Narinig mo ba? Hindi ako malas. Siyempre hindi ka malas. Mahal ka namin. Panginoon, ano ba ang sinasabi mo? Nagpapagalaw na sagradong sandata, mabilis na naglalakbay, nagkokontrol ng panahon, umuulan ng nyebe sa magandang panahon. Nakakapag-utos pa sa puso ng tao, nagsasalita ng katotohanan. Hindi ba ito Diyos? Mga guwardiya, dalhin ang Panginoon. Ang Diyos ay nagpakababa sa aming dakilang liyang. Bakit hindi kayo lumuhod sa pagtanggap sa Diyos? Mahal na hari, ikaw ang pinakamataas. Bakit ka luluhod sa iba? Tumahimik ka. Kung nagagalit ka sa Diyos, hindi kita papatawarin. Maligayang pagdating, Diyos. Zhao Zhao. Pareho tayong pantay-pantay, hindi na kailangang lumuhod. Diyos, salamat sa pagdating mo sa mundo ko. Hindi namin alam na dumating ang Diyos. Ano ang utos mo? Bilang hari ng isang bansa, naniniwala ka sa masasamang salita. Sinasaktan ang sarili mong anak na babae, ngunit ang anak ng iba. Ang itinuturing mong kayamanan. Hindi ba ito nakakatawa? Diyos, ano ang ibig mong sabihin? Maari mo bang ipaliwanag? Si Guxinlan ay anak ni Nagaumin at ng impostor na ito. Ama, mali ang lahat ng sinabi niya. Ginawa mo ba ang isang bagay na hindi maganda sa akin? Mahal na hari, ako ay inosente. Reyna, kung magsisinungaling ka, magkakaroon ka ng kaparehong kapalaran ng Panginoon. Mahal na hari, ako ay nagkamali. Kasalanan ng Panginoon, pinilit ako ng Panginoon. Masamang tao ka. Niloko mo ako na maaming taon. Ikaw? Si Gaomin, bilang Rina, ay walang kabutihan, bigyan ng puting tela. Inay, Si Gukinlan, ibaba sa karaniwang tao, ipadala sa lingnan. Mula ngayon, hindi na siya papayagang pumasok sa kabisera. Ama, hindi ba ako ang paborito mo mula pagkabata? Mali ang lahat na sinabi ni Gushaw-Shaw. Ako ang inosente, Ama. Dalhin siya. Ama, Zhao Zhao. Ako ang sumira sa pangako sa iyong ina. Pinahirapan kita na maaming taon. Nagkamali ako. Salamat sa Diyos sa pagturo sa akin, upang hindi ako makagawa ng mas malaking pagkakamali. Mula ngayon, mamamahala ako ng maayos sa bansa. Hindi na ako maniniwala sa masasamang salita. Sana tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Nandito si Zhao Zhao sa Daliang. Kung masaktan si Zhao Zhao, gugutumin ko ang buong Daliang. Mangyaring maghanda, makakabalik ka sa totoong mundo sa 1 minuto. Diyos, aalis ka na naman ba? Magkikita pa ba tayong muli? Huwag kang umiyak. Tiyak na magkikita tayong muli. Zhao Zhao. Palagi akong nasa tabi mo. Huwag kang umalis. Diyos, Hindi ba tinutusan ka ng emperador na tumira sa palasyo? Bakit kailangan mo pang bumalik dito sa kusina? dati pangarap kong makalayo rito, ngunit ngayon.
Dito ako pinakapayapa dahil alam kong palagi kang nasa tabi ko. Tama. Matulog ka na, magkita tayo bukas. Magkita tayo bukas, Diyos. Wala nang makakapanakit sa'yo. Diyos, aalis ka na ba? Gaya ba ng inay, hindi na kita muling makikita? Hindi ako mahal ng ama, kinukutya ako ng kapatid, inaapi ako ng ate. Isama mo na rin ako, pwede ba? Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Para makapunta si Zhao Zhao sa mundo ko. Doktor, kamusta ang apo ko? Huwag po kayong mag-alala. Wala naman malubhang nangyari kay Boss Fu. Pagod lang talaga. Magpahinga lang ng isang araw, gagaling na siya. Mabuti naman kung walang nangyari. Ay nga pala, parang napaka-importante. Ng computer na ito kay Boss Fu. Nang mangyari ang aksidente, hindi niya inalintana ang sarili niya. Mahigpit niya itong yakap. Tiyak na mayroong napakahalagang bagay dito. Lolo, ako na muna ang mag-ingat nito para kay Nanshu. Ibibigay ko ito sa kanya pagising niya. Tutulungan ko muna si Nanshu. Bibili ako ng prutas sa labas. Ay, Mingchi, salamat sa abala. Walang abala, Lolo. Fu Nanshu, titingnan ko kung ano ba talaga ang nasa computer na ito. Bakit napakahalaga nito sa iyo? Magandang umaga, Diyos. Hindi ba't napagkasunduan nating magkita ngayon? Anong laro ito? Parang totoong tao sa ilalim ng surveillance. Ang planong pag-aalaga sa prinsesa. Ito kaya ang laging iniisip ni Fu Nanshu. Isang game character lang pala. Hoy, sino yan? Ha? Medyo, kaya pala na-addict si Nanshu. Ikaw hindi ka Diyos. Diyos. Ano naman kung maganda ang mukha? Game character ka lang naman. Sino ka talaga? Ako, ang fiance ng Diyos na sinasabi mo. Ikakasal na kami at ikaw. Babaeng nag-aaksaya ng oras at pera niya. Wala. Sabi ko sa'yo, walang pahintulot ang Diyos. Hindi mo ako pwedeng saktan. Gagamitin mo pa si Nanshu laban sa Kin. Mamatay ka na. Hindi ka papatawarin ng Diyos. Game character lang yan. Kahit malaman pa ni Nanshu, hindi ako naniniwala na magagalik siya sa Kin dahil sa game character. Nasaan ang computer ko? Ah, yung computer mo nasa. Nanshu. Nasa akin ang computer. Nakita kong may gasgas. Kaya ipina-repair ko. Sinong nagpahintulot na hawakan mo gamit ko? Nanshu, ito ay sinabawan kong buto-buto. Gusto mo bang tikman? Sa kasamaang palad dahil sa maling operasyon ninyo, nabigo ang Princess Hardship Nurturing Plan. Ano? Si Zhao Zhao. Nareset ang data. Nabura na ang karakter na si Zhao Zhao. Maaring pumili muli ang manlalaro ng karakter. Nanshu. Ikaw ang bumalaw sa computer ko, di ba?
Hindi ako marunong maglaro, aksidente kong nabura. Sinong nagpahintulot na galawin mo ang laro ko? Laro lang yan. Bakit mo pinapahalagahan ng ganoon? Alam mo ba, kung ano ang ibig sabihin ni Gusaw-saw sa akin? Hirap na hirap akong tinulungan siya, paano mo nagawa? Bitawan mo ako, Nanshu. Anong nangyari? Lolo, aksidenteng na-delete ko lang yung laro sa komputer niya. Character sa laro. Para lang sa isang laro, ganun siya sumigaw sakin. Mas mahalaga pa ba yung laro kaysa sakin? Paano mo nagawa sa sarili mo kay Gusaw-saw? Lumabas ka na. Ayaw na kitang makita. Nanshu, anong nangyari sa'yo ngayon? Hindi ka naman naglalaro dati. Bakit ganyan ka magalit para lang sa isang character sa laro? Lolo, si Gusaw-saw ay isang totoong tao. Nakita ko siya, nandito siya sa harap ko. Umiiyak, humihingi ng tulong na iligtas ko siya noong nakaraan. Hirap na hirap akong iniligtas siya mula sa altar. Akala ko magiging maayos na ang buhay niya. Hindi na siya apiin. Pero si San Mingxi, siya ang sumira ng lahat. Nanshu, tingnan mo kung maayos pa ba ito. Sige na, Lolo. Lumabas ka na. Pabayaan mo muna akong mag-isa. May paraan ba para maibalik ang data? Gusto ko lang bumalik si Gusaw-saw. Kahit anong paraan. Kahit anong sakripisyo, gagawin ko. Paumanhin. Kapag nabigo ang laro, hindi na maibabalik ang data. Maaari kang pumili ng bagong character. Magrekomenda ako para sa'yo. Si Gusaw-saw lang ang gusto ko. Diyos, aalis ka na ba? Gagawin mo rin ba tulad ng ina ko? Na hindi ko na muling makikita. Ayaw sa akin ng ama, kinukutya ng kuya, inaapi ng ate. Pakiusap, isama mo rin ako, pwede ba? Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan para makalabas ka. Nandito ka palagi sa tabi ko. Matulog ka na, bukas na lang ulit. Bukas na lang, Diyos. Gusaw-saw. Pasensya na, mali ang sinabi ko. Nasaan na ako? Diyos. Diyos, nasaan ka? Diyos! Emerson, hindi pinapapasok ni Boss Fu ang iba. Sa kanyang kwarto, mas mabuti pong maghintay kayo sa sala. Ako ang magiging babaeng may-ari ng pamilya, Fu sa hinaharap. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Lumabas ka. Walang malasakit. Ano ito? Alisin mo ang maruming kamay mo. Nanshu. Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? Lumabas ka. Nanshu, ngayon ay narito ako upang humingi ng paumanhin. Ang laro ay laro lamang, hindi ito makakapantay sa katotohanan. Napakasakit mong magmahal sa isang karakter sa laro. Tiyak na dahil sa napakalungkot mong buhay sa totoong mundo. Sa hinaharap, sasamahan kita, ayos ba? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na huwag mo akong muling makita? Nanshu, gusto mo ng isang karakter sa laro tulad ni Gusaw-saw. Ganoon ka katindi. Bakit hindi mo ako tingnan? Tumahimik ka. Hindi ka karapat dapat na tawagin ang pangalan ni Gusaw-saw. Kung muling magpakita ka sa harap ko, huwag mong sisihin ang aking pamilya soon kung hindi maganda ang mangyari. Nanshu, Lumabas ka. Zhao. Maligayang pagbati, manlalaro. Nakabuo ng malalim na ugnayan kay Gusaw-saw.
Ang kasalukuyang buhay ni Gus Haus Hau ay 50%, kaligayahan ay 3%. Bakit napakababa ng kaligayahan? Si Gus Haus Hau ay itinakwil ng lahat mula ng ipanganak. Pagkatapos mamatay ni Shenking, wala nang sinumang makakapagtanggol sa kanya. Ang pagmamahal ay tulad ng pag-alaga ng bulaklak. Pagbutihin ang kapaligiran ng buhay ni Gus Haus Hau. Dagdagan ang antas ng kaligayahan. Akala ko. Maaari kitang gawing masaya. Magtiis ka pa. Tiyak na makikita ang Diyos. Wala ba ang Diyos? Tama, araw-araw ay maraming tao ang nananalangin sa Kanya. Tiyak na abala siya sa pagtulong sa iba. Diyos, miss na miss kita. Zhao Zhao. Ito ay silid ng kahoy. Sinusubukan ba akong tulungan ng Diyos? Kung gayon, maaari ko na siyang muling makita. Diyos, hanggang bukas. Zhao Zhao. Tiyak na nababaliw na ako paano si Zhao Zhao makikita sa ganitong lugar. Si Sun Mingxi ulit, paano ka nangahas na pumasok? Lumabas dito ngayon. Hello, estasyon ng pulis? May nakasira sa isang bahay. Ipadala ang isang tao upang kunin siya palayon. Zhao Zhao, hindi ko papayagan ng iba pan. Kunin ang aking mga kamay kung ano ang ibinigay mo sa akin. Mr. Fu, ang baba na ito ay tila nasa koma. Kilala mo ba siya? Hindi ko alam ang kanya. Siya nasira sa aking kwarto ng walang pahintulot. Sa masamang intensyon, dalhin ang tao ng mabilis. Maaari kang matiyak na magbibigay kami sa iyo ng isang paliwanag. Maghintay ng sandaling. Mr. Fu, may iba pa. Ang taong ito ay hindi isang unang pagkakasala ay dapat na seryoso. Okay, Mr. Fu. Diyos. Huwag. Huwag mo akong patayin, Diyos. Gumising ka. Sino ka? Saan ito? Kami ang pulis. Ikaw ay nasa koma noong gabi. Ipinadala ka namin sa ospital. Ang batang ginang-o. Dahil gumising ka, mangyaring maging tapa. Sagot mo ang ilang katanungan. Ikaw ang mga opisyala. Pinapayuhan ko sa iyo na iwasan ang iyong saloobin at huwag magsalita dito. Kagalang gabi, nakatanggap kami ng ulat ng isang break-in sa Yunhai Manor. Sa anong layunin ay pumasok ka sa pamilya Fu? Ano ang gusto mong gawin kay Mr. Fu? Hindi ko maintindihan kung ano ang iyong pagsasalita tungkol sa huling gabi. Sa wakas ay nakakuha ako sa bahay at gising ngayon. Ngunit nahanap sa ganitong kakaibang lugar. Hindi mo dapat bigyan ako ng isang paliwanag. Ano ang sinabi mo? Yunhai Manor ang iyong bahay. Sinabi mo lamang na may nagulat sa akin para sa pagsira at pagpasok. Sino ang taong iyon? Siya ang isa na talagang nakasira sa aking silid-tulugan. Masamang tao, hinihiling ko na siya ay dinala pabalik sa gobyerno kaagad para sa pagtatanong. Miss, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Sinabi mo na ito ang iyong bahay. Kung patuloy mong gumagawa ito, kailangan naming alhin mo pabalik sa estasyon. Ang sinabi ko ay totoo. Ang bahay ay ibinigay ng isang kaibigan. At ang aking mga damit doon kung hindi mo naniniwala. Pumasok lamang at hanapin. Hindi ito si Jifu sa pribadong maliit na mag-ibig. Jifu ay pagod sa pagsipa sa kanya, ngunit hindi siya naisip sa kanya. Gusto ng paliwanag sa Yunhai Villa. Ang live broadcast na ito sa internet ay tiyak na magkaroon ng apoy. Naisip ko na ang pangalan. Funan Lover Dump, pinaghihinalaan ng pagkabaliw. Mangyaring mahuli ang masamang tao na nakasira sa aking silid-tulugan hanggat maaari. Uwi muna ako. Wala akong pakialam kung ano ang relasyon mo sa Ginoong Fu sa pribado. Ang pagpasok ng walang pahintulot sa isang bahay ay krimen.
Sumama muna kayo sa amin para sa investigasyon. Sabi ko wala akong ginawa. Nagdadahilan ka pa. Huwag kayong magpakalabis. Hindi ko alam kung saan kayo galing ng mga opisyal. Nang wala namang ebidensya ay manghuli ng basta-basta. Ito ay pagwawalang bahala sa batas. Lumayas kayong lahat. Ay, talaga namang hindi maunong makiramay si Funanshu. Nasaktan ka pa ng ganito. Ay, nga pala, Mingsi. Kailan ka magpapakasal, Tay Funanshu? Ano ba ang pagmamadali? Ang posisyon bilang asawa ng pamilya Fu, sa akin pa rin mapupunta sa huli. Iniwan ang kasintahan ni Funanshu. Posibleng nabaliw na. Iniwan ang kasintahan ni Funanshu. Tingnan mo, Mingsi. Kailan pa nagkaroon ng kasintahan si Funanshu? Ito, hindi ba ito yung karakter sa laro? Huwag kayong magpakalabis. Hindi ko alam kung saan kayo galing ng mga opisyal. Nang wala namang ebidensya ay manghuli ng basta-basta. Ito ay pagwawalang bahala sa batas. Lumayas kayong lahat. Mali, ito ang ospital natin. Tara na. Hoy, Liu Teshu, tingnan mo itong babae. Sabi niya nakatira siya sa Cloud Sea Manor. Baka totoo nga ang sabi ng mga netizen. Siya ang Golden Canary na inaalagaan ni Boss Fu sa bahay. Ngayon, tinapon na. Kalokohan. Tingnan mo, kailan ba naging interesado sa babae si Boss Fu? Masama ang mood niya nitong mga nakaraang araw. Huwag niyong papakinggan. Ano ang pinag-uusapan nyo? Ah, wala. Talagang hindi ko alam ang pinag-uusapan niyo. Boses ni Zhao Zhao yan. Ngayong araw nagising ako, ngunit nasa isang ganitong hindi pamilyar na lugar. Hindi ba dapat kayo ang magbigay sa akin ng paliwanag? Zhao Zhao. Si Zhao Zhao nga talaga. Ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa ospital ngayon din. Ang karakter sa laro ay napunta sa totoong mundo, hindi sa mundong ito. Paano magkakaroon ng ganoong kakatuwang bagay? Ano ang pangalan mo? At ano naman ang nangyari sa larong iyon? Magsalita ka. At sino ka naman? Bago mo tanungin ang pangalan ng iba. Hindi ba dapat magpakilala ka muna? Ikaw, puta. Si Mingsi ang kasintahan ni Boss Fu. Mang-akit ka pa kay Boss Fu. Dapat timbangin mo muna ang sarili mo. Kung karapat dapat ka ba. Ang tunay na kasintahan, dumarating para hampasin ang kabit. Lalong gumaganda ang palabas na ito. Isa ka lang naman. Makalin lang na ibon na nagsusumiksik sa piling ng mayaman. Hinahamon mo pa rin si Boss Fu. Magpapakasal din si Mingsi kay Boss Fu balang araw. Ikaw, wala kang karapatang magsuklay ng sapatos ni Mingsi. Wala talaga. Hindi ko kayo kilala. Baka ang laro ay base sa babaeng ito. Mingsi, anong sinasabi mo? Bruha, dulingin mo ang mga mata mong aso. Hindi lahat ng lalaki ay pwedeng agawin. Ako ang nobya ng Diyos na sinasabi mo, sasabihin ko sa iyo. Ikakasal na kami at ikaw na babaeng nagsasayang ng oras niya. At pera, hindi na kailangan umiral. Siya ang babaeng gustong saktan ako. Miss, kahit may away kayo sa personal, hindi ka pwedeng manakit ng suspect. Dadalhin namin siya sa presinto para imbestigahan. Umatras, hindi ko hahayaang saktan ninyo ako ulit, umatras. Lahat kayo, umatras. Babae, dulingin mo ang mga mata mo. Hindi lahat ng lalaki ay pwedeng agawin. San Mingsi. Boss Fu, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng traffic light na ito, nasa ospital na tayo. Itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Sun. Ayokong makita ang sinuman sa pamilya Sun kahit saan. Si Boss Fu. Bilisan mo. Lahat kayo, umatras. Ang babaeng ito ay nangahas pumasok sa Yunhai Villa. Kung magwala, baka pumatay pa. Huwag kang mag-alala, ibaba mo ng dahan-dahan ang kusilyo. Bruha, pinasok mo ang Yunhai Manor at may balak ka. Sa nobyo ko, sasabihin ko sa iyo, ngayon ay galik ka na. At gusto mo kang manakit ng pulis, maghintay ka, makukulong ka. Bakit ninyo ako ginaganyan? Gusto ko lang mabuhay para makita si Shenming. Ang taong katulad mo ay hindi karapat dapat mabuhay sa mundo. Umatras. Kung lalapit pa kayo, huwag ninyong sisihin ako. Mas mabigat ang parusa sa pananakit ng pulis. Kung hahayaan ninyo, ang baliw na babaeng ito ay tumakas at manakit ng iba. Kayang ka ba ninyong panagutan ang responsibilidad? Bibilang ako ng 3, ibaba ang armas at sumuko. Kung hindi, paputukan kita. Shenming, nasaan ka? Gusto ko nang umuwi. Tumigil. Shenming, Si Boss Fu, narito ba siya para suportahan si Miss Son? Diyos, dumating ka rin. Akala ko, hindi na kita muling makikita. Mabuti naman at hindi pa huli ang lahat. Pasensya na, kagabi, akala ko ibang tao. Ang pumasok sa kwarto ko. Kasalanan ko lahat. Hindi kasalanan mo. Ang sarap lang na makita ka ulit. Mga pulis, malaking pagkakamali lang. Pasensya na sa abala. Sige na nga.
Opo, sa harap mismo ni Mingsi. Nang akit ka pa kay Boss Fu. Ang kapal na mukha mo. Tumahimik ka. Nanshu, yung babaeng yon, pumasok siya sa'yo. Mingsi. Si Boss Fu, dahil sa babaeng to, sinuntok niya si Miss Son. Hindi ba't kasintahan siya ni Boss Fu? Boss Fu, si Mingsi ang nobya mo. Bakit mo siya sinuntok? Sino nagbigay ng kapag-anak ni Sis? Wala kaming kasunduan ni Sun Mingsi kailanman. Kung magkakalat pa kayo, panindigan nyo ang kahihinatnan. Lumabas kayo. Hindi ba pinalaan na kita? Huwag mo akong guluhin. Kung ayaw mong makinig, maghahanap ako ng taong magpapasunod sa'yo. Hello, Pe. Gago, sinong nag-utos sa'yo na guluhin si Boss Fu? Ngayon, nasira ang kumpanya. Ang buong pamilya Son ay nadamay sa'yo. Mula ngayon, huwag ka nang umuwi dito. Nanshu, pakiusap. Patawarin mo na ang pamilya namin. Pakiusap. Umalis ka dyan. Tara na. Mas mabilis pa to sa kalesa. Takot ka ba? Hindi. Basta kasama kita, ligtas ako. Sino ang nagtayo ng mga gusaling ito? Ang tatangkad, halos abutin na ang ulap. Ang mga negosyo dito sa distrito, kay Fu. Ang mga gusaling ito, sa Diyos. Wow, ang galing mo, Diyos. Kung gusto mo, maaari kong ilagay ang lahat ng ito sa pangalan mo. Wag na, wag na. Binigyan mo na ako ng bahay na masisilungan, sapat na iyon para sa akin. Ano ba ang nangyari nitong nakaraang 2 araw? Bigla na lang dumating si Zhao Zhao sa mundo ko. Baka bigla na lang siya mawala ulit. Tara na. Anong nangyari? Hindi na kailangan, Diyos. Hawakan mo ako ng mahigpit. Mukhang nagkakamali sila sa relasyon ko sa Diyos. Pero parang hindi naman galit ang Diyos. Maligayang pagdating sa bahay, binibini. Ano ba talaga ang nangyari nitong mga nakaraang araw? Noong araw na iyon, wala akong magawa. Gusto sana kitang kausapin. Pero narinig ko ang boses ng isang babaeng hindi ko kilala. Sabi niya, karakter lang ako sa laro, hindi dapat mabuhay dito sa mundo. Si Sun Mingsi. Matapos akong mahimatay sa pagkakasakal, nang magising ako, nasa dilim ako. Parang walang katapusan doon. Naglakad ako ng napakatagal. Akala ko hindi na kita makikita muli. Narito naman ako sa tabi mo. Pinapaliguan at pinapagbihisan kita, mamaya tayo kakain. Salamat, Diyos. Zhao Zhao. May iba ka pa bang kailangan? Tawagin mo na lang akong Nanshu mula ngayon. Nanshu. Lanan. Kung si Zhao Zhao ay hindi na makakabalik sa dati niyang lugar, gusto mo bang mamuhay kasama ako? Ako. Hindi kita pipilitin magdesisyon, pag-isipan mo ng mabuti. Samahan mo siya sa taas. Sage, Ginu.
Binibini, ito ang damit na inihanda ng Ginoo para sa'yo. Lalabas na muna ako. Salamat. Nasa mundo na talaga ako ng Diyos. Kung si Zhao Zhao ay hindi na makakabalik sa dati niyang lugar. Gusto mo bang mamuhay kasama ako? Ano ang ibig niyang sabihin sa mamuhay kasama ako? Baka gusto niya akong pakasalan. Ay hindi, baka naman. Naaawa lang siya kaya niya ako tinanggap. Pero pinatawag niya ako sa pangalan niya. Ano ba talaga ang gusto niyang sabihin? Hay! Nakakahiya, ang hubad naman ng suot. Paano ito isusuot sa labas? Baka. Ganito ang gusto ng Diyos. Nanshu, unang beses kong magsuot ng ganitong damit. Maganda ba? Tama ba ang suot ko? Maganda, tama ang suot mo. Sabi ko sa'yo, kung sa amin ganyan ang suot mo. Sisipain ka ng mga tao. Hindi ako mapalagay sa paglabas mo ng ganyan ang suot. Sa taas, maraming damit sa aparador, pumili ka. Ayos. Wow, ang sarap lahat tignan. Pinapagawa ko itong mga pagkain para sa'yo, tikman mo. Salamat, sige ha. Heto, Edson, ang sarap. Tikman mo rin. CJ, Ang gana tignan kumain ni Binibini, kaya pala, mas marami kumain si Ginoo ngayon. Kaunti lang ba kinakain ni Nanshu palagi? Minsan kapag busi, baka isang araw di kumain. Hindi pwedeng ganon, masama sa tiyan yan. Susubaybayan kita, dapat kumain ka ng tama. sige, susunod ako sa'yo sa pagkain. O nga pala, Zhao Zhao, bukas ng umaga. May jewelry event ang kumpanya. Gusto mo bang sumama ka? Siyempre. Saan ka? Andoon ako. Halika, kumain ka na. Ang FUS ang numero 1 sa industriya. Dahil yan kay Funanshu. Tignan mo ang jewelry exhibit ngayon, milyon-milyon ang halaga. Karaniwang kumpanya, wala nito. Mahalaga kay Boss Fu ang event na ito, kaya inimbitahan ang sikat na Gusheng Master na si Wu Meng para mag-perform. Ang galing talaga ni Wu Lao sa Gusheng. Si Boss Fu lang ang makakapag-imbita sa kanya, kaya niya lang mapapalabas si Wu Lao. Hoy, yan ba si Lin Feng? Palaging pangalawa kay Boss Fu. Sa jewelry din nagsimula yan. Pero dahil napakagaling ni Boss Fu, pangalawa lang siya. Bakit nandito siya? Mukhang naninira to ah. Sino yung babae sa tabi ni Boss Fu? Ang ganda. Unang bises kong makita si Boss Fu, na may kasamang babae sa ganitong event mukhang mayaman. Siguro galing sa mayamang pamilya. Boss Fu, tagal nating di nakita. Pasensya na sa biglang pagdating. Welcome naman, di ba? Yung kasama mo, Boss Fu, parang familiar. Naalala ko na. Kahapon sa ospital, giniba ni Boss Fu ang buong Son family dahil sa isang babae. Yun pala yung babae, no? Mas maganda pala sa personal kaysa sa video. Hindi kami basta nagpapalaya sa ang family, pero kung mangahas kang maghangad ng hindi dapat sa'yo, mas malala ang kapalaran mo kaysa sa pamilya Son. Wow, ang swerte naman na may katulad ni Boss Fu sa tabi mo. Ang sara sa pakiramdam ng seguridad. Ang ganda-ganda niya. Kaya pala mahal na mahal ni Boss Fu. Kahit walang gaanong kakayahan, pangdekorasyon lang sa bahay, masaya na rin tingnan. Huwag kang masyadong tense, Boss Fu. Miss, baka. Gusto mong maging sekretarya ko? Bawat buwan, sahod mo ay 10,000.
Ikaw. Zhao Zhao. Sasabihin ko sa'yo, ayaw ko. Bakit? Mababa ba ang sahod na inalok ko? Dahil hindi ka gusto ni Nanshu. Ang hindi gusto ni Nanshu, ayaw ko rin. Sige Zhao Zhao, huwag na natin siyang pansinin. Tara na sa jewelry exhibit. Bless you. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa Grand Jewelry Exhibit ng Fu Group sa nakaraang taon dahil sa inyong suporta. Lalo pang umunlad ang Fu Group. Hindi ko inakala na balang araw. Makakasama ko si Nanshu sa tabi niya. Dati, napakarami niyang naitulong sa akin. Sana balang araw, makakatulong din ako sa kanya. Ang Jewelry Exhibit ngayong araw ay sisimulan ng tanyag na Guzheng Master na si Wu Meng. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Wow, lalabas na si Master Wu. Swerte natin, makakarinig tayo ng magandang tugtog. Inimbita pa ni Boss Fu si Master Wu. Talagang malaking handa ito. Boss Fu, si Master Wu Meng ay hindi hiyang sa klima dito. Dinala siya sa ospital. Baka hindi siya makarating. Magbukas ng jewelry exhibit. Anong nangyari? Nga, bakit? Boss Fu, si Master Wu Meng. Bakit hindi pa lumalabas? Ito ang opening act ng Grand Jewelry Exhibit. Kapag hindi ito nangyari, para sa Fu Group, hindi ito magandang senyales. Taon-taon, ang Jewelry Exhibit ng Fu Group ay laging may imbitadong kilalang master para magbukas bilang simbolo ng swerte, para magkaroon ng magandang simula. Ngayong taon, walang magbubukas. Hindi ba't masasawi ang swerte? Nandito pa naman ang kalaban. Parang binabastos si Boss Fu nito. Marunong akong magguzeng, Nanshu. Tinuruan ako ni Inang Reyna na tumugtog ng guzeng. Maaari akong umakyat sa entablado. Hahaha, itong florera. Angkop lamang itong gawing dekorasyon sa bahay. Iyon na ang kabuwang halaga nito. Ano ang ibig mong sabihin? Boss Fu, hindi mo ba talaga balak? Naipasabog ng batang ito ang jewelry exhibit. Ito ay napakaloko naman. Tama, sa mahalagang okasyon tulad ng Jewelry Exhibit, hindi basta-basta ang makakapagtanghal. Naalala ko noong nakaang taon, inanyayahan namin ang sikat na master ng Chinese painting para magpinta ng live. Kung ang pagbubukas ngayong taon ay karaniwan, baka maapektuhan ang reputasyon ng Fu Corporation. Nga, Boss Fu, kung talagang ipapasabog mo siya, hindi ka ba makikipagsugal sa akin? Kung siya ay mabibigo, ibibigay mo sa akin ang 30% ng shares ng Fu Corporation. Kung siya ay magtatagumpay, bibigyan kita ng 60% ng shares ng Lin family. Ano sa tingin mo? ang laki ng pusta. Naku, Boss Fu, bakit hindi na lang ang estudyante ni Ji Wu ang umakyat? Bagamat hindi kasing galing ni Ji Wu, masigurado naman. Sa jewelry exhibit ngayong araw, si Gu Zhao Zhao ang itinalaga kong magbubukas. Iyon tatanggapin ko ang pustahan mo. Kaya ko ba? Siyempre kaya mo. Naniniwala ako sa'yo. Sige, hindi kita bibigin. Boss Fu, isasama ko muna si Bibi Gu sa backstage para maghanda. Sage, good luck. Boss Fu, palang mapangiti ang magandang dilag. Handang magsapalaran ng ganito. Talagang hats off ako sa iyo. Lin Feng. Ngayon, patutunayan sa akin ni Gu Zhao Zhao na ang pagkatalo mo ay hindi lang sa kakulangan ng kakayahan, kundi sa masamang pananaw. Ikaw, Sage, tingnan natin kung sino ang may masamang pananaw. Ang 30% ng shares ng Fu Corporation, akin na yon. ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Si Bibi, Gu para sa kanyang opening performance. Wow, ang ganda-ganda. Hindi pa ako nakita. Ang taong napakaganda sa tradisyonal na kasuotan. Maniwala akong siya ay isang sinaunang tao. Maganda siyang florera, ngunit kung maling lugar ang lagyan, maaari itong mabasag. Naku, ang musika ay para lang sa langit. Bihira itong marinig sa mundo. Ang pagtugog ng Guzheng ay mas may dating pa kay Ji Wu.
Natatangi, kapanapanabik, napakagaling. Maganda na nga, talentado pa. Pagkatapos ng jewelry exhibit na ito, ang shares ng Fu Corporation, tiyak na tataas ang halaga dahil sa kanya. Huwag kang aalis. Ang ipinangako mo kay Nanshu, hindi mo pa ibinibigay. MS Gu, ako'y nagmamalaki kanina, hindi ko alam. Na ganito kalaki ang kakayahan ninyo. Ako'y nagsasalita ng walang ingat, bulag, at walang kontrol sa aking bibig. Ang 60% bahagi, ibigay mo. Hindi ba parang ibinibigay ni Lin Feng ang kanyang sariling kumpanya? Tay Boss Fu nang ngalang laban. Nagbuhat ng bato at kinain ang sariling paa. Lin Feng, talagang nawala ng asawat na sugatan pa. Ha ha ha. MS Gu, mahabag kayo. Ipagtaguyod ninyo ako kay Boss Fu. Ang Fu Corporation ay nasa antas na walang makakapantay. Wala naman sigurong pakialam sa maliit kong bahaging ito. Isang salita ng isang mabuting tao, 4 na kabayong hindi maabutan. Lalo pat, gusto mo pang tumanggi? Kailangang ibigay kay Nanshu. Boss Fu. Kanina lang, nagbibiro lang ako sa inyo. Ituring ninyo na lang na hangin ang aking mga sinabi kanina. Talagang hindi ko pinapansin ang kaunti mong ari-arian. Ngunit ngayon, unang pagkakataon ni Zhao Zhao. Nasuportahan ako. Kahit gaano kaliit, hindi ako magpapatalo. Ganito lang ba ang kaya mo? Kumusta, Nanshu? Hindi kita binigo, di ba? Hindi lang hindi nabigo, kundi nabighani pa ako. Zhao Zhao, ilan pang sorpresa? Ang hindi ko alam. Ay, hindi naman ako gaanong magaling. Bukod sa mga ito, wala na akong ibang alam. Zhao Zhao, huwag mong maliitin ang sarili mo. Ang mga palakpakan kanina ay para sa'yo. Nahikayat ng iyong musika, naakit ng iyong galing. Hindi lang maganda ang itsura mo ang iyong katangian. Marami ka pang ibang magagandang katangian. Napakagaling mo sa pagpipinta. Maganda ang pagsulat mo at ang guzeng mo ay walang katulad. Dati, laging umaasa ang aking ama na maaga akong makakabalik sa palasyo. Upang maalis ang paratang na masamang pangitain sa akin. Parang nakasanayan ko na ang ilagay ang aking pag-asa sa iba. Ngayon ko lang natuklasan na sa sariling pagsisikap. Makukuha rin ang respeto ng lahat. Zhao Zhao, gusto mo bang magtrabaho sa Fu Corporation? Dito mo ipakita ang iyong galing ng buong buo. Gusto ko. Wow, umuulan ng nyebe. Ang laki ng nyebe. Madam, pasok na kayo. Napakalamig sa labas. Kung magkasakit kayo, paano kami magsasabi sa amo? Hindi ako natatakot. Dati, sa kamalig, takot na takot ako sa nyebe. Ngunit ngayon, wala akong takot. Basta huwag mo lang sasabihin kay Nanshu. Ako na. Ano ba yan? Di mo sinasabi sa akin. Nanshu, sinasadya mo iyong takutin ako. Ay, pasensya na. Umuulan na ng yelo, bakit di ka pumasok sa loob? Malamig ba ang kamay mo? Naalala ko, yung araw na unang beses tayo nagkakilala. Sa daliang, umulan din ng yelo ng buong gabi, di tumigil. Nakayuko ako sa sulok ng kusina, halos mamatay na sa ginaw. Kaya humiling ako sa jade pendant, Diyos, tulungan mo ako. Tapos, bigla kang sumulpot. Salamat, Nanshu. Dapat ako ang magsabi niyan. Salamat, Zhao Zhao, parang himala. Na dumating sa buhay ko. May sasabihin ako sa'yo, ako muna. Sige, ikaw muna. Yung huling tanong mo, kung sakaling di na ako makakabalik. Gusto ko bang mamuhay kasama ka? Noong time na yon, di ako sumagot kasi di ko pa alam. Anong klaseng tao ang gusto kong maging sa tabi mo? Pero ngayon, alam ko na. Basta nasa tabi mo. Kahit anong klaseng tao, gusto ko. Gago, dapat ako ang unang magtapat ng nararamdaman. Zhao Zhao, sa nakalipas na 20 taon. Napakaboring ng buhay ko hanggang sa nakilala kita. Saka lang nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Gusto kitang alagaan habang buhay, Zhao Zhao. Pakakasalan mo ba ako? Gusto ko. Zhao Zhao, mahal kita. Nanshu. Diyos ko.
Maligayang bagong taon sa lahat. Sana'y sumagana ang Year of the Snake.